Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa paglaganap ng fake news ngayong panahon ng halalan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Kakambal na raw ng kampanya ang mga intriga at batuhan ng putik na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Fake news, kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo mga mamamayan. Inihalimbawa sa vlog ng Pangulo ang fake news na magdideklara umano ng martial law ang presidente. Bagay na una ng pinasinungalingan ng Malacanang at tinawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na imbento at panibagong budol mula sa taong factory ng fake news. Babala ng Pangulo ngayong eleksyon, kilatising mabuti at maging mapanuri sa mga kumakalat na impormasyon online. Ngayon, laganap na naman ang fake news at disinformation. Dapat extra ingat lumpo tayo sa mga nababasa natin online. Ang hindi aniya mapepeke ay ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan para sa taong bayan. Ang katotohanan ay kampanya man o hindi, ang fake news ay laging nandyan. Kampanya man o hindi, walang pipigil sa pagseserbisyo ng ating pamahalaan. Lalo pang patitibayin ang nasimula. Lalo pang paigtingin ang pagpapaganda. Ang Presidential Communications Office pinag-aaralan ang pagbuo ng social media regulatory body para pigilan ang fake news. Sobra na eh. Baka walang nagre-regulate. Movie, television, Regulatory Commission, MTRCB, di ba? Sa movies, may nagre-regulate. Radio, may nagre-regulate. TV, nagre-regulate. Eh bakit natin pinapabayaan na puro fake news ang lumalabas sa online natin? Siguro panahon na tayo naman ay magkaroon ng regulation or at least kung hindi regulation, ipaalam sa mga vloggers, sa social media users na kayo po may responsibilidad din sa publiko. Una nang inihayag ni Palace Press Officer at Yussi Claire Castro ang pagtulak sa pagpaparehistro ng mga vlogger at social media influencer. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.